paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, bagamat nasugatan si Gabriel, natakasan niya ang pulis na bumaril sa kanya. Ang ina naman ni Ramir ay gustong lumayas ang pamilya ni na Christine sa kanilang barangay. Kaya nagngingit-ngit sa matandang babae ang dalagang kakambal ng taong ahas. Kasunod yun, muling nakaharap ng pulis si Gabriel at tiniyak ng otoridad na hindi na nito hahayaang makatakas ng buhay ang taong ahas. Narito ang ika-4 na bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Taong Ahas. Sa isa na naman, gabi ng lagi. Inuulit ko, maawa ka sa anak ko. Hindi dapat kaawa ng anak niyong halimaw. Hindi ako halimaw.
Pagpapayaran mo pagpatay sa babaeng naging biktima mo, taong ahas. Muntik mo na siyang pinatay. Huwag mo na siyang barilin. Hindi ko na patatagalin ang kanyang buhay. Wag! Wag! Bitiwan yung kamay ko. Gabriel, tumakas ka na. Nay. Tumakas ka na habang hawak kong kamay niya Bitiwan. may sandata. Dali! Boy, Nay. Tatakas na po ako. Lenny, bitiwan yung sabing kamay ko. Gabriel! Iligtas mo ang buhay mo! Taong ahas, hindi mo ako matatakasan. Kahit saan ka magsuot, susundan kita. Papatayin kita! Inay, hindi nyo dapat pinagsalitaan ng masakit si Aling Lening. Ay, dapat lamang na lumayas ang pamilya nila rito sa lugar natin, Ramer. Pati nga po mga kapitbahay nating nakarinig sa pagpapalayas nyo sa kanilang pamilya. Naawa sa kanila eh. Kaya nagsumbong sa akin ang ginawa nyo. Huwag mong kampihan ang pamilyang yon. Hindi po nila kasalanan na nagkaroon ng hindi normal sa kanilang pamilya. Oo, maaaring walang kasalanan si Lenny na nagkaanak ng halimaw. Pero malaking kasalanan ng pamilya nila kapag patuloy silang nanirahan dito sa lugar natin at magpatuloy sa pagsasabog ng lagim ang taong ahas. Kahit totoo man pong nagsasabog ng lagi ang mga kambal ni Christine, hindi po yun nakabawas sa pagmamahal ko sa kanya. Ramer, Mahal ko pa rin si Christine, Inay. Sa kabila ng lahat, mahal na mahal ko pa rin siya. Taong ahas, nasaan ka? Magpakita ka sa akin. Hindi ako titigil sa paghahanap sa'yo. Walang kailangang galuggarin kong buong kagubatan. Matagpuan lamang kita. Mapatay lamang kita. Anto, napagtuloy pala ako sa gilid ng bangin. Nabaliw sa mahulog ako. Mahulog ako! Ah! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Mabuti, nagkamalay ka na. Aling Lenny, Pagalang ka ng malay. Kaninang nahulog sa bangin. sakit ng ulo ko. Nasugatan ka. Kasi nung mahulog ka tumama ang ulo mo. Sa sanga ng puno do sa gitna ng bangin. Kaya ka nawalan ng malay. Kung hindi napasalalak yung katawan mo sa puno, baka tuluyan ka bumagsak sa malalaking bato sa ilalim ng bangin. Paano? Paano kang nakababa dito sa lupa? May tumulong sa'yo para maibaba ka na ligtas. Sinong nagligtas sa akin? Hindi ko na ipapaalam sa'yo. Basta, huwag mo lang ituloy na hanapin ang anak kong si Gabriel dito sa gubat. Aling Lenny, Baka sa susunod na pagtangkaan mo ang buhay ng anak ko, tuluyan ka ng mapahama. Inay, bakit hinayaan niyo pa pong makaligtas ang pulis na nagtangkang pumatay kay Gabriel sa gubat? Christine, hindi naman niya napatay yung kakambal mo. Hindi po niya napatay si Gabriel dahil inawat niyo siya. Ay, malamang hindi niya nauulitin maghanap doon sa kapatid mo. Dahil doon sa naging sugat niya sa ulo.
kaya umuwi na ako. Kung kasama niyo ako sa gubat kanina nagpunta kayo doon, pababayaan ko mapahamak ang pulis na yun. Kawawa naman siya kung pinabayaan siyang napahamak. Nay, sino man po ang maghangad ng masama sa pamilya natin, hindi natin dapat kaawaan, pagmalasakitan o tulungan. Dapat lang silang mamatay! Christine, Nay, kaninang nanlisik yung mga mata mo at nagtagis ang mga bagang mo. May lumabas na mga pangil sa iyong bibig. mga pangil po. Oo. Nay, wala akong mga pangil. Hanyan o, tingnan nyo. Oh, Wala na. Pero nakita ko kanina. namalikmata lang po kayo, Nay. Ay, nga, siguro yun na mamalikmata lang ako dahil nga sa pagod ko sa pagpunta sa gubat. Sa susunod na nagbalik kayo sa gubat, sasama na ako. Bakit? Gusto kong alamin sa kakambal ko kung paano ko siya matutulungan. Nay, huwag kayong magalit. Nakakapag-ngit-ngit ka, Ramer. Kung hindi ko naihampas sa mesa ang kamay ko, baka nasaktan kita. Wala naman po akong ginagawang masama. Binabaliwala mo ako, magulang mo. Iginagalang ko kayo. Kung iginagalang mo ako, susundin mo ang gusto ko. Lalayuan mo si Christine. Paano ko magagawang layuan ng isang babaeng mahal ko ng higit pa sa buhay ko? Kapag pinangatawanan mo, kapag higit na pinahalagaan mo ang pagmamahal sa isang babaeng may kakambal na taong ahas, itatakwil kita. Nay, Ituturing na kitang patay! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Inay, bakit po kayo napailing? Hindi ako magkakaila sa iyo, Christine. Kanina, pagbili ko ng dilata sa tindahan, napadaan ako doon sa bahay ni Ramir. At hindi sinasadya. Narinig ko yung pag-uusap nila ng kanyang ina. Kaya nalaman ko, tutol sa'yo si Maming para sa kanyang anak. Kakasama ng loob ang ina ni Ramir. Pagpasensya na lang natin. Gusto na nga niyang palayasin sa lugar nitong pamilya natin. Pakikialaman pa niya at kukontrahin ang damdamin ng anak niya para sa akin? Makikilala din niya ang kanyang pagkakamali. Mahirap na pong magbago pa ang likas na masamang ugali ng gaya niyang may edad na. Christine, huwag nating problemahin si Mami. Talagang hindi natin siya magiging problema, Nay. Ang kaligtasan at kapakanan ni Gabriel ang intindihin natin. Pero magsisisi ang aling maming na yun, Nay. Pagsisisihan niya na kinakalaban niya ang ating pamilya. Pagsisisihan niya! Ano, Christine? Pumatay ako? Alam kong madali mo yung magagawa, Gabriel. Totoo. Madali kong magagawang pumatay ng tao. Dahil sa bagsik ng kamandag ko. Bilang taong ahas. Kaya nga pinuntahan kita dito sa gubat nang hindi alam ni inay. Dahil kapag nalaman niya, baka pigilan pa niya ako sa iyo utos ko sa iyo. Likas na mabait si inay. Mahina ang loob ni inay. Hindi siya papayag na pumatay ako. Kahit inaapi ng pamilya natin, nagtitiis lang siya. Nagtitimpi, nagpapasensya.
Pero hindi natin siya dapat gayahin, Gabriel. Christine, Sa buhay, dapat na maging patakaran natin ang huwag magpaapi kanino man. Ngipin sa ngipin, buhay sa buhay. Kaya patayin mo ang mga taong nang aapi sa ating pamilya. Patayin mo silang lahat! Umalis na si Ramir nang walang paalam. Pero alam ko, magpapalipas lang siya ng sama ng loob at uuwi rin siya. Dahil hindi niya gugustuhin itakwil ko siya dahil kay Christine. Oh, hindi pa nagbabalik si Ramir. Nag-iisa ako rito sa aming bahay. Pero, sinong nagbubukas ng bintana sa kwarto? Aalamin ko. May gumagalaw sa likod ng pinto. Taong ahas! Tutuklawin ako na taong ahas! Mapatay kaya ang ina ni Ramir ng taong ahas. Pakinggan bukas ng gabi ang ikalima at huling bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Taong Ahas. Sa isa na naman gabi ng lagi. Mga nagsigana, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Phil Cruz, at Jenaline de la Cruz. Naglapat ng tunog, Tenyo, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nina Bong Muyar at Eric Lucero. Isinulat ni Orly Aquino at sa direksyon Leonel Benjamin. Gabi